Ating pong pag-usapan ngayon ang connection po ng ating utak sa ating tiyan at sa ating bituka. May kaugnayan po nito, ito isang sistema na tinatawag nating gut-brain axis. Ito'y merong kaugnayan ng ating tiyan at bituka sa ating utak. Para malaman nyo po ang malalim na kahulugan po nito, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo rin po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganun din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click follow, like, and share. Narito po ang ilan connection pagitan ng utak ng ating tiyan at bituka, yung nerve. Ang utak po natin at ang ating tiyan at bituka ay may konektado sa pamamagitan ng nerve fiber. Ito po mga nerve fiber na ito, nagdadala ng signal pagitan po ng ating dalawang organo na to. Nag-iusap sila sa isa't isa. Ang connection po ng mga nerve fiber sa pagitan ng utak at tiyan at bituka ay mahalagang bahagi ng gut-brain axis. Para maintindihan po natin ito, halimbawa, kung paano ka naapekto ng nerve fiber sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, yung stress at pantunaw natin. Kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, depression, pag-alala, ang utak po natin nagdadala ng signal to sa bituka natin, sa tiyan natin, sa pamamagitan ng nerve fiber. Ang mga signal po na ito maaaring magdudulot ng pagbabago ng paggalaw ng bituka. Maging resulta ito ng diarrhea or constipation o pagsusuka. Mga sakit sa tiyan at pagkabalisa, ang mga tao may sakit sa tiyan tulad ng irritable bowel syndrome ay madalas nakakaranas po ng depresyon, pagkabalisa, pag-alala. Ito po ay dahil sa mga nerve fiber na kumokonekta sa utak, sa tiyan at bituka natin. Nagdadala ito ng mga signal, nagpapahiwatig ng sakit o discomfort at magdudulot po ito ng emotional na simptomas. Paalala po sa ating vitamin C at B complex, ang ating pong vitamin C, B complex, water-soluble vitamins yan, kaya iniinom niyang sabay sa umaga, wala pang laman ng tiyan. Ang vitamin C, ito'y pampalakas ng ating immune system, panlaban sa infeksyon, pinoprotektahan tayo, pinsala, dulot ng free radical. Tumutulong ito para masipsip yung iron sa pagkain, para makaiwas tayo sa pamumutla. Tumutulong din ang vitamin C sa production ng collagen. Ang collagen, ito po isang uri ng protina, mahalaga sa pampatibay ng ating balat para kung nasugat ka, madali kang gumaling. Ang Super B complex naman, pampalakas ng katawan. Sinusuporta rin niya yung ating kalusugan ng ating utak. Tumutulong din ito sa production ng pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan. Ito may ambag sa kalusugan ng balat at buhok, ang ating Super B complex. Yung irritable bowel syndrome po, ito po ay karaniwang condition na ang bituka ay nagdudulot ng simptoma tulad ng sakit ng tiyan, kinakabag, paninigas ng dumi, at pag-LBM. Para maunawaan niyo po kung ano yung irritable bowel syndrome, isipin mo ang ating pantunaw, yung ating digestive system, isang abalang highway. Ngayon, sa isang malusog na tao, ang trapiko ay dumadaloy ng maayos. Ang sasakyan, ang analogy nito, pagkain, ay gumagalaw ng mahusay, walang malaking paggambala. Ngayon, pag meron kang irritable bowel syndrome, yung highway ay nagiging masikip at magulo. Nagaganap ang traffic, paninigas ng dumi, biglang pagsabog ng bilis yung pagtatae. Yung driver, ito yung signal ng nervyos, maaaring maging sobrang sensitibo ka o nakikipag-usap ng maayos, nagdudulot ito ng karagdagang panggambala. Ang pangunahing punto po ng paghahambing, ang irritable bowel syndrome, nagdudulot to ng paninigas ng dumi or pag-LBM. Katulad ng traffic, biglang pagsabog ng bilis ng isang highway. Nagkakaroon po ng miscommunication. Ang mga signal ng nerbiyos sa bituka ay maaring magulo katulad ng hindi maayos na communication sa pagitan ng mga driver. Ang bituka po ay maaaring maging sobrang sensitibo sa ilang mga pagkain, katulad ng isang highway madaling matakpan ng maliit na sagabal. Ang paghahambing po nito ay tumutulong para ma-visualize natin ang kaugnayan po ng
irritable bowel syndrome para maunawa natin kung ano to. Ang karaniwang sintoma po ng irritable bowel syndrome, masakit ang tiyan. Tapos nagtataik ka, naninigas ang dumi, bloated ka lagi, nagbabago lagi yung texture ng dumi mo, pagod ka lagi, at nagkakaroon po ng hyperactivity ang bituka mo. Ang kalamnan po ng bituka ay nagiging sensitibo kaysa sa normal. Meron siyang abnormal signaling. Ang mga mensahe pagitan ng utak at bituka ay maaring nasisira. Merong pamamaga. Ang irritable bowel syndrome naugnay sa pamamaga sa bituka. Dahil sa stress, ang stress na yan, madaling magpamaga ng ating bituka, kaya nagkakaroon po tayo ng irritable bowel syndrome. Kaya nagkaroon ka ng problema sa bituka dahil sa stress, yung stress mo na yon nagpapamaga ng bituka mo. Meron po tayong supplement para sa utak, yung lecithin. Ito po ay nagpapabuti ng memorya, pampabawas ng magiging ulyanin, Alzheimer disease, nakakalutas ng pag-iisip at pangunawa. Ang lecithin po ay protection sa selula ng ating utak at panggamot ito sa dementia and Alzheimer disease. Alam niyo po ba ang signal na pinapadadala ng ating nerve fiber pagitan ng utak at tiyan at bituka na apekto yung ating ganang kumain? Kapag tayo po'y gutom, ang mga nerve fiber nagpapadala sila ng signal sa utak nang nagsasabi na kumain ka. Sa madaling salita, ang mga nerve fiber na ito kumukonekta sa utak at bituka, may mahalagang papel para mapanatili ang kalusugan at kagalingan. Di ba minsan pag may problem ka, wala kang ganang kumain. Minsan naman, yung problema mo, magana kang kumain. Minsan pag may problema ka, tumataba ka. Minsan pag may problema ka, pumapayat ka. Kaya meron ang connection yung utak natin sa ating tiyan at bituka. Kaya ang tawag po dito, gut-brain axis. Ang depression at saka po yung pagkabalisa, anxiety, nakita nila sa pag-aaral, may kaugnayan yan sa tiyan at bituka natin. Yung ating mental problem, depression at anxiety, ang mga bakterya sa bituka natin sa tiyan, na-impluwensyahan po niya yung production ng neurotransmitter na may kinalaman sa mood tulad ng serotonin. Pag may depression ka, maraming nakita nilang pag-aaral, kapag meron po tayong depression, yung mental attitude natin, no? Yung mga bakterya sa tiyan na yan, ay itong serotonin na to, nagagambala. Pag-usapan po natin mamaya, kung ano po itong serotonin na to. Kasi ito pong serotonin na to, may connection siya sa mood natin. Kung masaya ka, happy ka, relax ka, positive thinker ka, dahil doon po sa dahil sa serotonin na yon. Kaya ngayon kapag tayo po ay na-stress, no, yung po mga bakterya sa bituka ay naapektuhan po yung nagiging imbalance yung serotonin, apektado yung mga bakterya na yan sa tiyan, sa ating emotion. Kasi po yung serotonin, to nasabi ko, ito po ay feel-good neurotransmitter. Yan po ay ginagawa sa ating bituka. Ang mga bakterya sa ating tiyan na-impluwensyahan yung production ng serotonin. Merong direktang epekto sa ating mood. Kaya ngayon, kapag na-stress, kapag tayo po ay may problem, yung mga bakterya sa bituka natin na yon, sinisira yung ating good mood na neurotransmitter na serotonin. Nasisira yung mood natin. At saka pag meron kang anxiety, depression ka, nagkakaroon ka ng chronic inflammation sa tiyan. Kaya po nagdudulot ito ng depression at anxiety. At saka isa pa po, merong isang nerve, yung vagus nerve. Isang malaking nerve na kumukonekta sa utak at ito'y kumukonekta sa ating puso at sa ating pantunaw. Ang nerve na ito, nagdadala siya ng signal pagitan ng utak, tiyan at bituka. Kaya kapag tayo po ay nagkaroon po ng mga problema sa buhay, nagkakaroon po ng problema sa ating tiyan. No? Kaya kung nais pong mawala yung depression mo, nakakatulog ka, kailangan po
mawala yung problema sa tiyan. Mahalaga po sa kalusugan natin na meron tayong calcium, magnesium. Ito yung mineral na ito hindi lang sa buto, ito rin po yung merong tumutulong sa normal contraction ng ating kalamnan. Yung function ng ating nervyos, regulation din ng presyon ng dugo. Ang calcium, magnesium, maganda sa buto, sa ngipin, nagbibigay lakas dito. Ang calcium, ito sa normal contraction ng kalamnan. Di ba? Yung ating bituka, pag meron siyang abnormal contraction, pag hindi siya gumagalaw, constipated ka. Pag magalaw siya, nag-LBM ka. So, yung calcium nakakatulong po sa normal contraction ng ating bituka. Tumutulong po ang calcium magnesium sa pag-regulate ng nerve impulses. At ito po ay tumutulong sa pagsipsip ng calcium yung ating magnesium. Tumutulong po ang calcium magnesium para ma-relax yung ating kalamnan, ma-regulate yung ating presyon ng dugo, at saka tumutulong ito sa energy production, at tumutulong po ito para makatulog ka. Kasi pagka hindi ka nakakatulog, madaling masira ang tiyan. Diba? Kaya tayo hindi nakakatulog, may problema yung tiyan mo. Pag bloated ang tiyan mo, di ka makautot, may acid ka, dumidigay ka, yung acid mo umaakyat sa sikmura mo, hindi ka makatulog, nagkakaroon ka ng nervyos. Kaya marami pong mga meron depression, ang dapat nilang gamutin, yung bituka nila. Kaya dapat para ma-regulate yun, dapat ang kinakain mo, apektado po kasi yung mga bakterya sa tiyan mo eh. Ang isang diet na mahilig sa processed food, mga sugary food, nasisira yung ating microbiota. Ito po kasing gut microbiota, ito yung intestinal flora. Ito po yung mga good bacteria na naninirahan sa ating bituka. Ito po ay mahalaga sa ating kalusugan. Ang tungkulin po ng microbiota, tumutulong po ito para tunawin yung pagkain natin. At ito po ay tumutulong para maprotektahan po yung ating katawan mula sa mapaminsalang bakterya at virus. Tumutulong din yung microbiota sa pagsipsip ng nutrients mula sa pagkain. At yung microbiota, may kaugnayan po ito sa ating mood and mental health. Naapektuhan po yung ating microbiota sa ating kinakain. Kaya kailangan po, lalo na po pag mahilig ka mag-inom ng antibiotic, nasisira po yung microbiota mo. Yung stress din po, apektado din yung microbiota mo, no? Kaya nga po ang stress ay maaring magpapabago sa composition ng mga mikrobyo sa ating tiyan. Maaring magpapalala ng simptomas ng pagkabalisa at depression. Kasi nga po, pag nag-stress ka, yung mga mikrobyo sa ating tiyan at bituka ay nababago. Kasi kapag na-stress ka, nababago yung hormone mo. Tapos, naglalabas ka ng maraming stress hormone na cortisol, isang hormone na pagbataas ang level nito, nagiging dahilan po ito, nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. Kasi pag may stress ka, yung apektado po yung gut microbiota tulad ng serotonin at dopamine. Tapos nababago yung immune system mo kasi yung stress, lalong lumalala yung pamamaga ng bituka mo, yung chronic inflammation, napipinsala yung lining ng bituka mo, apektado yung composition ng microbiota. Merong isang posible, nagkakaroon ka ng leaky gut syndrome kung saan yung lining ng bituka mo ay ang mga toxin at mga undigested food particle nakakapasok sa bloodstream. Kasi po yung bituka natin, meron siyang barrier. Yung barrier na yon para yung mga toxin at mga undigested particle hindi sasama sa bloodstream mo. Pero pagka may stress ka, meron kang leaky gut syndrome, ay bumubuka yon, wala yung pader, kaya nakakapasok sa bloodstream natin yung toxin. Kaya ito po, nagpapalala ng inflammation mo. Kaya nababago yung pagtulog mo. Kaya hirap na hirap kang matulog. Kahit anong klaseng gamot na iinumin mo, hindi ka pa rin makatulog. Kasi nga, dahil nga doon sa problema, doon sa bituka mo, meron kang leaky gut syndrome. Dahil sa stress mo, meron pong connection na nerve pagitan ng brain at saka ng bituka natin. Nag-uusap silang dalawa. Kaya pagka may stress ka, yung mga nerve fiber na yon,
sisirain niya yung serotonin. Kaya, nababago ngayon yung ugali mo, pati yung pagtulog mo. Yung eating habits mo kasi, ay merong connection yan. Lalo na kung mahilig ka sa asukal, sa matadaba. Kaya dapat lagi kang kumakain ka ng prutas at gulay. Kaya kailangan po nagkakaroon ka ng sleep disturbances dahil yung stress na yan nagdudulot ng problema sa pagtulog tulad ng insomnia. Pag kulang ka sa tulog, naugnay yan sa pagbabago ng ating gut microbiota. Anong possible na solution dyan? Kung meron kang problema sa bituka, mag-take ka ng probiotic. Itong probiotic na to tulad ng yogurt, kimchi, mga fermented na gulay tulad halimbawa yung atsara, mga fermented na pepino, fermented na labanos, ganun Ito po'y mayaman sila sa probiotic. Ito yung mga good bacteria. Pinanumbalik niya yung balance ng bacteria sa gut mo. Tandaan niyo po, sa bituka natin, dapat 80% good bacteria and 20% bad bacteria. Yung probiotic, ito'y tinatawag nating good bacteria. May mahalagang papel sila sa pananatili ng kalusugan natin bituka. Pag kinakain mo yung sapat na dami, makakatulong ito by babalik yung balanse ng microorganism sa bituka. Ang mahalaga po, masipsip yung sustansya sa kinakain mo para gumana yung ating immune system. Kapag pakinabang ito sa bakterya sa bituka mo, makakatulong po yung probiotic. Ano po ba itong probiotic na to? Para yung good bacteria ay gumana. Kasi nga po, meron tayong prebiotic and probiotic. Yung probiotic, yung good bacteria. Yung pagkain ng good bacteria, yung prebiotic. Ano yung prebiotic? Ito yung mga fiber. Halimbawa, kumain ka ng pepino, di ba? May fiber yon. Ang natural po na prebiotic, lahat ng fiber, lahat ng kinakain na gulay at prutas may fiber. Ultimo yung mani, ultimo yung mga seeds, no? Yung saging, yan po ay prebiotic. Yan po yung nagpapalusog sa good bacteria. Pag malusog ang good bacteria mo, may connection yan sa magandang mood mo. Inuulit ko po, ang nakakasira po ng ating ugali, may connection sa ating utak. Meron tinatawag nating gut, ang ibig sabihin ng gut, G-U-T, digestive system. Kaya yung ating digestive system, may connection sa ating ugali. Kung gusto nating maging healthy, yung ating mood, no? Wala tayong depression, wala tayong stress, nakakatulog tayo, kailangan yung bituka mo, yung tiyan mo, walang problema. Para maging ayos yung bituka mo at tiyan mo, kailangan meron kang good microbiota. Yung microbiota, ito po yung mga trillion of good bacteria na nandoon sa bituka mo para ma-absorb mo yung sustansya sa pagkain mo. Yun. Para makagawa ka ng alam niyo po ba yung meron tayong kulani dito sa ating bituka. Doon sa kulani sa bituka natin, sila po yung sumisipsip, sila'y pumapatay ng mikrobyo. Nandoon sa bituka natin na yan, no? Kaya ngayon po, napakahalaga na magkakain tayo ng prutas at gulay, meron tayong mag-cleansing tayo. Nandiyan yung umiinom ka ng saga ng tubig. Ang nakakasira po sa bituka natin, yung pag-inom ng alak. Maraming, pag mahilig ka, bawa yung milk tea, di ba? Kaya mas maganda po, plain water, mga juices. Halimbawa, magpipino juice ka, magkaroon ka ng papaya shake, no? Banana and papaya shake, mga ganon. O kaya yung apple, i-blender mo yon. Isama mo yung saging, ang pinaka-sugar mo, yung saging, blender mo, isang tasong tubig. Inumin mo yon. Malaking tulong po ito para sa bituka natin. Para malaman mo na malinis yung bituka mo, wala kang bad breath. Pag mabaho yung hininga mo, ibig sabihin, madumi yung bituka mo. Marami kang bad bacteria. Yung microbiota mo, hindi maayos. Kaya kailangan po nito,
ay mag-iinom ka lang ng tubig, iwasan niyo po yung alak, no? At meron po tayong oil na crystal oil, ito ay concentrated na plant extract. May iba't ibang benepisyo sa katawan.